Hey guys, welcome to my channel. My name is Ray and today i-document natin yung ating varicocele story. So today ang ating day 1 ng operation at around 1 p.m. sabi ng doktor. So backstory na muna tayo kung paano ko nalaman na may varicocele ako. Kasi nagplano na kami ni wife na magkaroon ng baby and 5 years na kaming nagsasama and wala pa rin kaming baby, hindi kami nakabuo. Si wife kasi may PCOS and ako naman gusto kong malaman yung side ko kung healthy ba yung sperm na naibibigay ko. So, nagpa-sperm count ako and I found out na low sperm count din ako. So, pinabasa ko sa doktor, sa urologist, no? And sabi ng doktor, gusto niya mag-conduct ng physical examination para ma-check din, no? Kung bakit low sperm count ako. Yan ang nangyari, nag-conduct ng physical examination yung doktor, no? May kinapa siya sa egg and napansin niya na may mga veins, spider veins, kumbaga parang ganyan. Na may mga nakakapa siyang veins na malalaki or maliliit sa left side and meron din konti sa right side, which is yun yung nagko-constrain na napipigilan yung paglabas ng normal na count ng aking sperm, no? Ikakaroon ng abnormalities dahil sa varicocele, which is maybe isa rin yun sa mga result kung bakit hindi pa kami nagkaka-baby. So sabi ng doctor na yung varicocele is inborn siya. Hindi mo siya makukuha na may bisyo ka, hindi mo siya makukuha na maninigarilyo ka or what. Okay, hindi sa lifestyle. Although, pwedeng mag-contribute somehow, no, na pwedeng lumala. Pero generally, sabi niya, mostly inborn itong varicocele, no. So, bata pa lang daw ako, siguro doon na nagsimula, no, yung pagkakaroon ko nito. Which is wala akong kaalam-alam kasi inborn nga. So, I thought normal lang, wala naman akong nararamdamang sakit or what. Hindi naman namamaga. Kung titingnan mo physically, wala ka namang makikita na mga ugat. Maliban na lang kung itatouch mo talaga siya. Which is I thought normal. Kasi nga, yun yung kinalakihan ko, yun yung nakasanayan ko. Sabi ng doktor, don't worry, curable naman itong varicocele, pero through operation. Kaya nag-decide kami ni wife na magpa-opera na lang talaga, no, para magkaroon kami ng chance. Kasi sabi ng doktor, yung wife mo may PCOS, ikaw may varicocele. So para mas mabigyan namin kayo ng chance, no, na mag-conceive or magkaroon ng baby, dapat i-cure natin yung sayo. And tinanong ko kay Doc kung magkano yung procedure, no, yung operation. And sabi niya mga nasa around 80,000 to 90,000. Less na yung PhilHealth nun, guys, Ganun yung magiging nun, babayaran namin kung sakali. So sabi ko, wow, malaki-laking pera, kailangan nating mag-ipon. Pinag-ipunan ko talaga, no. And eto na ngayon, no. So nandito na tayo sa day 1 ng ating varicocele journey. And ayun na nga, guys, may mga videos tayo dito na ipa-flash sa screen from time to time na para makita nyo yung naging process. Kinunan tayo ng dugo, may mga kinandak na mga laboratory test, x-ray, and kung ano-ano pa. So, eto na, yung day 1 and later 1 p.m. Magsisimula na yung ating operation and hopefully, no, makapag-vlog pa ako after ng operation para may pakita natin sa inyo yung magiging result, no? Kasi naghanap ako sa YouTube, parang wala pang well-documented na experience about this one. So, probably baka tayo yung mauuna na mag-document ng ating varicocele story. Madalas kasi napapanood ko lang sa YouTube kapag nag-search ka ng varicocele is yung procedure. Pero wala pa yung side ng patient, kumbaga. Wala yung story ng patient, kumbaga. So, ako yung gagawa nun. And yeah, hopefully maging aware ang mga tao dito sa condition na to. Kasi I think hindi aware yung marami dito. May mga nurse din na pumasok dito sa amin and tinanong ko kung may na-encounter na ba sila na ganito and sabi nila na first time daw nila akong na-encounter. So, hindi siya masyado ganun ka-known, no? Kung alam man ng iba, siguro tinatago lang nila. Well, sa atin, ikikwento natin yun, yung magiging procedure nito and yung magiging result nito. And hopefully, ang ending nito is yung makabuo ng pamilya. And yeah, si Lord na lang yung bahala kung sakaling ano man yung magiging result nito. Panoorin nyo na lang yung mga next videos nito kasi i-document natin yung procedure. That's it. Have a great day. Peace out. So, dito sa part na to, guys, kung napapansin nyo, pinipress ko yung arm ko dyan kasi medyo masakit yung medicine na inilagay nila sa akin. So, I think antibiotic yan, no? So, medyo masakit yan. And, ayun na nga, guys, nung nakalabas na ako, gising naman ako.
I am fully aware sa mga nangyayari. And yung operation namin, nag-take lang ng around 30 to 40 minutes, sabi ni Doc, no? Tapos wala pa rin akong pakiramdam niyan, hindi ko pa rin ma-move yung aking paa, no? Kasi spinal anesthesia siya, so kailangan ng assistance. Kaya ayan. So hey guys, katatapos lang ng operation. Manhid pa rin yung paa ko, manhid pa rin yung legs ko, yung lower body ko, hindi ko pa rin magalaw. Hindi ako nakatulog. Ilang beses daw nila kung sinubukang patulogin, parang nag-inject sila ng 3 beses na pampatulog pero parang hindi ako nakatulog. So, ang ginawa ko, pinikit ko na lang yung mata ko. Although aware ako sa lahat ng nangyayari, nagre-respond ako kung may mga tanong sila. But at the same time, wala akong naramdaman na kahit anong sakit. Yung pinakamasakit lang na naramdaman ko is yung nag-inject ng anesthesia sa spine. Spinal anesthesia kasi yung sa akin. So parang nakatatlong turok sila sa likod ko. Yun yung masakit. Pero bearable lang naman yung sakit. Hindi ganun talaga kasakit. Pero yun yung pinakamasakit so far. Sabi nila pwede na ata akong ma-discharge bukas ng alas 8 kung walang complications. Tapos after ng operation ko parang nasa around 6 hours pa ata bago ako makapag kain and inom ulit. Nagpabili na rin ako sa wife ko ng diaper kasi di ko alam or hindi ko rin naramdam kung may iihiba ako or what. Wala pang pakaramdam sa baba. Wala pang sensation sa baba. So para makasigurado, mag-diaper na lang para hindi magkalat sa bed just in case. So, ayun, magagaling yung mga doktor dito sa St. Elizabeth Hospital, General Santos City. So, thank you sa mga nurses and sa mga doctors na nag-assist. Hindi ko na matandaan yung iba. Yung doctor ko talaga ay si Doc Halipa. Salamat po sa pag-alaga sa akin sa operation room. Kinakausap nila ako and minimake sure na okay lang yung pakiramdam ko. After kasi ng operation, nilagay mo na ako sa isang room para sa further observation. Tapos na medyo nag-chill ako kasi medyo malamig yung room. Binigyan nila ako ng something, parang parang blanket na nagbibigay sa'yo ng parang warm na hangin. So, thank you for that. Nakalimutan ko na yung name ng nurse na yun. Pero, thank you so much po. And yeah, i-update ko na lang ulit kayo kung ano man yung mga ganap. So, see you guys ulit sa next update natin. So, bale, feeling ko ngayon parang napaka-bloated ko. Kasi siguro malamig sa operating room. Tapos, full naked ka rin. Feeling ko napakaraming hangin sa tiyan ko. And gusto kong umihi, pero hindi pa ako makaihi. Kasi parang wala pa masyadong pakiramdam yung body ko down there, no? So, yung ginawa namin, nag-improvise lang kami ng parang bagsakan ng ihi kung sakaling mang iihi ako. So, ganun na muna yung ginawa namin for today. And yeah, that's my update as of the moment. So, eto si wife ngayon. Lipat na muna siya sa kabilang bed. Hindi niya kayo marinig or hindi niya ako marinig kasi naka-headset siya. So, nagkahiwalay muna kami ng bed kasi ngayon hindi ko masyado ma-explain yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong position ako comfortable. Pero medyo nagwe-wear off na yung anesthesia. So, binibigyan lang nila ako ng pain reliever. So, that's it for my update. And abangan nyo na lang ulit yung next update natin dito. Sa part naman na to, nakahiga lang talaga ako kaya kailangan alalayan. Hindi pa masyado ako makagalaw niyan kaya si wife na muna yung nagpapakain sa akin. And from time to time, binibigyan din tayo ng medicine ng mga nurses. Hi guys! So day 2, after my operation, hindi pa rin ako nakaligo. So as of the moment, naglalagay ako ngayon ng cold compress or cold pack para mabawasan yung pamamaga. And bali 15 minutes each side, 15 minutes dito tapos lipat ko na naman dun sa kabilang side kasi dalawang tahi yung ginawa sa akin.
So that's for my update, and possibly baka around 1 p.m. madi-discharge na rin kami dito. So thank you Lord. Update ko kayo ulit guys. Malaki pala ang sugat niya. Dok, kala ko 1 to okay. So pag maligo ka, tanggalin mo. Opo. After ligo, then Palitan na naman siya. So if ever, no, butang ka mo ice compress sa balay, pwede naka-ice compress, 15 minutes naka-ana din left and Opo. right, no? Mga 4 times a day. Para at least hindi siya mabunog sa silog. Okay po. Okay? Hi guys, so finally makakauwi na rin kami sa wakas. Iba pa rin talaga yung rest na nasa bahay ka kasi yung nagpapahinga ka sa hospital today. Sa hospital, hindi ka pa rin talaga makakapagpahinga ng maayos, no? Labas-pasok yung nurse, so madidisturbo yung sleeping pattern mo. But finally, pauwi na kami. Nasettle na namin yung mga bills. And yeah, update ko na lang kayo sa story nitong aking case. Katatapos lang maligo and mahirap pa kung ikaw lang mag-isa. So better have your partners with you, no? Or kung single man kayo, better have your parents with you. And of course, makikita nila yung private part mo. Pero kailangan na kailangan kasi hindi pa ako makayuko. And kailangan na kailangan siya sa pag-assist dun sa sugat, no? Dahan-dahan kasi siyang sasabunin. And medyo may hapdi ng konti. Pero in the scale of 1 to 10, parang nasa around ano lang siya. Nasa around 4 out of 10. So, kayang-kaya lang. So, ang gagawin namin ngayon is mag-apply na ng cream para mas mapabilis yung healing process ng aking sugat. So, ito nga pala yung pseudo cream na ginagamit ko. Ayan, antiseptic healing cream. Galing ito sa kapatid ko sa UK. So, thank you Kuya Von sa ano nito, sa pagbili nito and sa pagbigay nito. Very useful siya no, sa kung may mga sugat ka na katulad ng ganito. Hindi siya mahapde. So, yun lang. So, that's it for now. Hanggang dito na muna yung video natin. Nga pala, i-practice natin yung maglakad-lakad para mas mabilis yung healing process. Now, ginawa ko itong video na ito para maging awareness sa mga kalalakihan na dapat tayo mismo maging responsible din tayo sa pagpapa-check up, no? Kasi hindi lang dapat yung mga babae yung nagkakandak ng check-up, dapat tayo rin, no? Kung sakaling may mga problema man tayo, at least maagapan agad-agad, no? Huwag puro sa babae lang yung responsibility. Kailangan natin maging responsible as a partner. So that's it for now. Have a great day. Peace out. Kung pasyente nag-walking na. Kung pasyente nag-walking na. Saang pasyente, masang pakiramdam.